our agreement is that I will give the name to our children, ako, and then, pero in agreement sa iya. So, naabot na lang na, kinanglan na lang mo sa ospital, wa ko siya ganahan nga kung gi-present na ganahan. Kung nasuko na ko, grabe naman yung mga pangalanan. Last minute, we were thinking of God's goodness. So, we thought about Jaira, pero we want to stick to 4-letter word na name. So, kitanggalan na Ma'am J, so Ira. Pero ang pinaka-root sa meaning kay the Lord is faithful. He will provide. And true enough, the Lord has been faithful for the past 8 years among family. Since ang among marriage ni Raisa. Daghan kay data po sa among kinabuhi. And we want to testify the Lord's goodness and faithfulness among lives. So, tala na, murag sa triplet, pero lalaki ka dakon. The Lord has provided us 3 wonderful kids and very loving and supportive na siblings and parents. Diri sa Davao o sa Cavite. So, we have been so blessed sa gihimo ni God for our lives. So, speaking of provision, so the Lord has intend to provide His word. So, through a short exhortation, and we will move through the pag-facilitate sa dedication. So, I would like to ask ang among mentor and among pastor sa church, si Pastor Elmer Tobillos. Okay, thank you. Maayong udto once again. Maayong udto. Di ba nato ni siya dugayon, niya ikaduha ang kapilagaan mo nakatampong na og dedication. So, mga review o reminders na lang ni siya no, sa atong tanan. Sige. So, dedication. Another word is giving back to God, our children. So, ang atong text is found in 1 Samuel chapter 1 verse 27 to 28. Kung ano yung nakasulat. Yep. Open yung prayer. Before na to, basahin ang atong text. Shall we come to the Lord in prayer muna? Mag-pray tayo. Our God and Heavenly Father, at this moment of time, pasalamat ni for imong gi-preserve ang kinabuhi. Unya, karon po nga time, mo pong i-celebrate ang another life nga imong gidugang sa family ni Jeff o ni Raisa. Salamat kayo kay kining adlaw amo po nga himuon ang pag-dedicate o pag-celebrate sa iyang birthday. Panalangin niyo matag usa samtang magsugod mi. In Jesus name. Amen. So, 1 Samuel chapter 1, 27 to 28, this is about Hannah na nangayo gyud siya anak sa Ginoo. And then, iabot ang time na gihatag na sa Ginoo ang iyang anak and then gituman ko niya iyang saad. So, ang saad ni Hannah nga ihatag niya balik sa Ginoo ang iyang anak. So, child dedication actually is giving back your child to God. Ingon niya ang nakasulat diri, I asked the Lord to give me this child, and He has granted my request. Now I am giving him, kasi si Samuel ay lalaki, back to the Lord. And as long as he lives, he will belong to the Lord. So something like, ingon na po ang nitabo sa kang Ira, kaya i-grant man ni Lord, nga gihatag siya sa ilan ni Jeff, ni Raisa. By the way, pag may yung dedication, dili man si Ira ang nag-decide ani, kung dili si Jeff man o si Raisa. Okay, wala naman siya ibuot. So, gusto lang nila na ma-dedicate. Kung bata, wala siya nag-desisyon. Kanya, wala pa po siya na ilan sige na, wala pa po siya ibuot. But then, time will come na lumaki or maglaki na si Ira, tapos makilala niya si Jesus, ipakilala sa kanya, tapos kung gagawa siya ng commitment or magtuo na siya, maging tunay siyang Kristiyano. So hindi pala ibig sabihin na pag i-dedicate mo ay maging Kristiyano ang bata. Kaya dili yun maka-Christianize ang dedication. Kaniya to ang atong equivalent ana, something like gibinyagan. Pero dili po siya binyag ang dedication ha. Dili po siya binyag. Magkaiba talaga. Kasi sa Bible ang bautismuhan katong naman. Pero sa Biblia na po siya example, si Jesus was presented to the Lord or to God in the temple. Na siya ay maliit pa. Masyado. Okay? Sige, so
what do we mean when we dedicate our child or children? Ato lang lakturon, dalion nato. Number one, it's actually a confirmation. Atong i-confirm sa Dios na siya ang creator, siya ang giver of life, siya rin ang provider ng lahat ng bagay. Siya ang source, siya ang owner. So si Ira actually comes from the Lord, binigay sa kanila. So pag moingon si Jeff o si Raisa na gi-dedicate ang bata, gina-confirm lang nila na sila yung talagang naniniwala na ang Diyos ang source of life. Ang Diyos na nagbigay sa kanila, binigay si Ira ng Panginoon. At saka naniniwala din sila na lahat ng pangangailangan ni Ira ay galing din sa Diyos na habang siya ay mag-grow, lalaki, i-provide po sa Ginoo gyapon ang panginahanglan ni Ira. No? It's actually a confirmation. So kung wala tayong nagtuo nga ang kinabuhi gikan sa Dios, wala po tayong ideya nga itong ihatag balik sa Dios ang mga bata. And then pangalawa, dili lang siya confirmation, but then pwede po siya ingno nato nga it's actually a consecration. Offering back your child to God, something like imo siyang gi-offer, gi-dedicate, or gi-set apart for the purpose of kung ano man ang purpose ni Lord, gagamitin niya or gamiton ni Lord si Ira sa iyang gusto. So dili na pwedeng magbuot si Raisa o si Jeff. Kung gusto man ni Lord na maging doktor si Ira in the future, let it be. Kung gusto niya rin na maging engineer, maging lawyer, maging teacher, pwede. Ayon sa direksyon ni Lord. Pero kung gusto niya rin na maging missionary, na wala tayong gawa kasi nakasit apart siya. Consecrated for the Lord. No? Kana usayang dili nato masabtan. Na remember na po si Jeff, matagal siyang naintindihan. Nakatapos na siya ng 5-year course sa kolehiyo. Tapos ang akala ng family ay tuloy-tuloy na siya na maghanap ng trabaho. Pero nang nag-decide siya maging missionary, medyo mahirap at matagal maintindihan. Pero by God's grace, naintindihan din ng pamilya. Okay? Sige po. Now, consecrated na si Ira to the Lord. Pero pagdating ng araw na siya ay malaki na siya buot, siya mismo iyang i-offer iyang kaugalingon sa Ginoo. No? Pahinumduman siya ni Jeff o ni Raisa nung ikaw ay maliit pa, na i-offer ka namin sa Panginoon. Okay? Sige po. And then lastly, ito na, isorted na to, no? Commitment. Dedicating your child to God is giving your child to God. Yan ang ibig sabihin. But this time, it's actually a commitment. Anong ibig sabihin? Committed si Raisa at saka si Jeff na ipamuhay ang kanilang buhay Kristiyano. Habang lumalaki si Ira ay nakikita sila. Maging good example sila sa kay Ira. Tapos another thing is ipamuhay ang buhay mag-asawa. So mayroong commitment na nangyari pag sinabi mong imong i-offer sa Diyos ang imong anak, committed ang mag-asawa, ang husband o ang wife, na panatiliin nila ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Kumbaga, walay madungog sa pamilya nga magbulag. Wala na nga term, wala na nga vocabulary sa sulod sa balay. Kung may magbulag, pwede dato mga labunon lang, adikulor o gang puti, hindi na siya. Pero kay ilang mang i-offer si Ira to the Lord, sinasabi nila, as long as we are living in this world, kailangan ang relasyon ng mag-asawa ay mapanatili pa rin. Tapos, another thing ay, siyempre, it's also a commitment sa part ng parents na palakihin din si Ira according sa disenyo ni Lord sa kanyang buhay. Ay pakilala si Lord sa kanya, tapos turuan siya ng mga prinsipyo ng Panginoon, mga katuruan ng Diyos kung paano mabuhay ang isang bata, ang isang tao. So, it's actually a commitment. Tapos, sinasabi rin na ni Jeff at ni Raisa na ino-offer nila si Ira. Siyempre, ang tahanan nila ay panatiliin nilang Christian home. No? Walang pwedeng nandoon sa loob ng tahanan ng mga evil na mga gawain or mga pictures ng kalasmaan or lahat mga salita na narinig na habang lumalaki ang mga bata.
yan din ay isang commitment. Tapos, siyempre, paglaki na ni Ira, patnubayan siya, gagamitin ni Lord si Jeff at saka si Raisa na magabayan siya upang kung ano man ang purpose ni Lord sa buhay ng bata ay ma-fulfill niya sa tamang panahon. Okay? So, it's actually, confirmation ng Diyos ang may-ari ng buhay ni Ira, binigay sa kanila. Lahat ng mga pangailangan ni Ira ay galing din sa Diyos. Consecration, nakasit apart, na dedicate na i-offer si Ira sa Panginoon upang kung ano man ang purpose ni Lord sa buhay niya, tutuparin niya sa tamang panahon. And then lastly, it's a commitment sa kanila ni Jeff at ni Raisa na panatiliin nila ang buhay Kristiyano, buhay mag-asawa, at saka tuturuan si Ira later kung sino ang Panginoon at upang ma-fulfill din sa kanyang buhay ang purpose ni Lord. Sana clear sa atin yan. Ito will be a reminder para sa ating lahat. Sige po, yung mga ninong at sa kanina, pwede tumayo sila. Okay, sige. Medyo lapit lang ng puti kasi hindi ko ma-identify. Sige. Tapos, alam naman natin mga ninong at ninang, siguro ilang ulit na kayong nahimong ninong at sa kaninang sa bata. No? Ano na lang siya, reminder lang. Sa lahat-lahat ng kakilala ni Jeff at sa ni Raisa, kayo ang pinili. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan kayo nila more than sa iba. Hindi naman siguro na hindi nila pininiwalaan o pinagkatiwalaan, pero mas pinili kayo para sa kay Ira. Siguro ako ba sa inyo, tapos na sa kaya Yuni at saka sa kay. Sige. So, at this time, alam nyo na ang inyong mga responsibilities bilang ninong at sa kanina. Sa panahon na may mga pangangailangan, siyempre nandiyan kayo. Nakaantabay lang. Hindi kailangan mag-Disyembre pa kung kailangan may ibigay. Hindi na ibigay. Sabi na, ay, tayo po mag-Disyembre. Kung kinanglan yun ni Ira, ihatag na. Kung saan sa nagkadawa o kung saan nagkulanan. Kahit hindi birthday, no? Kung kailangan na tulungan at may ibigay, may support, financially at etc., pwede na ibigay. Pero higit sa lahat, yung prayer ay kinakailangan ng bata. 1, 2, 3. Grow. Saka yung 1, 2, example. smile. Maging good example kasi 1, baka 2, naman sabihin ng bata na, ay, ako yung tungsod yung sininang, kay tabihan kayo to. Tabihan ko ko yung lako. O dili ba, sinino kasi pag naglakad-lakad yun, para pag ganyan-ganyan siya, tinanong ko, ninong saan kaya? May nga siya ay, sininong yun ako kuhan. Kanang idol yun ako sa ninong. So sana clear sa atin, maririnig ng bata ang mga prinsipyo na tama, maka Diyos sa baba na to, no? Okay, great help yun, actually. So maraming salamat sa inyong buhay na inyong i-commit para maging ninong at ninang ni Ira. Sige po. So, actually, ang mag-dedicate sa bata, dili ako, i-confirm lang. Nya dili pod kamo, no? Pero nino nina mo. Ang mag-dedicate yun sa bata si Raisa o si Jeff. So at this time, bago ko mag-pray para i-confirm ang kanilang commitment to dedicate this child, tayong lahat muna mag-pray. So kasama ang iba, pwede tayong tumayo. Tapos ipag-pray natin si Ira, sila ni Jeff na gamitin sila ng Panginoon. Pero ang mga ninong at sa kaninang din, mag-pray po para po sa kay Ira. Habang si Jeff o si Raisa ay may bubo sila nga time na sabihin nila sa ating Panginoon na si Ira ngayon ay ino-offer nila talaga sa Panginoon. Sige po, start praying this time. Yang yun ako ang tanan nga Yes, tayo Heavenly mo, Father, thank tayo you ba so lumang much, pray. O Lord, for the Start life praying of now. Ira. We pray for your blessings to be upon Ira. Protect her, Lord, that she will grow in the knowledge and May grace of short the Lord prayer Jesus si Christ. Jeff at I saka si pray Raisa. that Jeff and Raisa will be instrument. Dedicate nila. Kahit hindi namin marinig, okay lang yun. Pero kinakausap na ang Panginoon. God's loving grace and mercy be upon us. Thank you so much. I pray for your power to the Jesus. Bless them, God, and use them in their lives. Thank you for your the great provision that you will give them. I pray that you will grant them strength, blessings, and wishes of life. Thank you. I pray that you will preserve them in the name of Jesus. Enable them.
pray for the Lord's Pray that no God to be upon us. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for your grace and be upon us. This time, let's pray to Ira now. Doon na siya i-confirm na naka-dedicate siya sa inyo. Thank you for the Shall we life come to the Lord in I prayer? pray for you. Our God and Heavenly Father, we thank you for the life of Ira. Maraming salamat kasi kami ay naniniwala na wala pong imposible at walang aksidente sa buhay namin dito sa mundo. Si Ira ay hindi siya aksidente, but then purposely, intentionally, binigay mo siya sa kay Jeff at sa kay Raisa dahil may purpose ka sa kanyang buhay. So sa umagang ito, sa araw na ito, nakapag-desisyon sila na i-dedicate, i-offer si Ira sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. So dalangin namin na patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo siyang proteksyonan sa kahit anumang mga bagay na maaaring makasira sa kanyang buhay at sa kanyang kinabukasan. Gamitin mo si Jeff at saka si Raisa upang siya magabayan, maalagaan, upang sa ganun, lalaki siya na maging responsabling mamamayan ng Pilipinas at responsabling anak ninyo. Thank you So so much. sa araw na ito, sa oras na ito, maraming salamat din sa mga ninong at ninang na nandito na nag-commit din sila na maging katulong ni nakagabay nila ni Jeff at saka ni Raisa upang maalagaan din ang bata. Salamat sa tanan nga niya diri karon Ginoo, si mama, papa, mga aunties, mga friends, mga kaila kaniya karon diri amahan. Salamat kayo sa ilang kinabuhi nga in one way or another makatabang gyud sila sa kinabuhi ni Ira samtang magtubok siya. Dalaygon ka sa walay katapusan, among hinumduman kining adlaw nga si Ira gi-dedicate diha kanimo. So salamat kaayo Heavenly Father, dalaygon ka, among gitugyan kanimong tanan, pasalamatan ka in Jesus name. Amen. 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 Congratulations, Ira. We love you. And then, short lang din na mga words para sa birthday. Kay birthday na din, no? Kung habang nakatayo pa kayo. Sige, pag sinabi nating birthday, siyempre, alam na natin yan, no? Ang Diyos naman ang nagbigay ng buhay. Hindi naman siya aksidente. Tuyo yun eh. No? Wakit na kay Balo, ganong puro babae lang ang gihatag. Wakit na kay Balo, anak. Pero, siyempre, alam naman natin, tanggap si Ira, no? Na may tuwa sa puso. Tapos, ang sabi kasi ng Biblia, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. He cannot see, he cannot enter the kingdom of God. So, physically, na ipanganak na si Ira, pero pagdating ng araw, kilala na si Jesus at tanggapin, ayun ang born again, spiritual birth. No? So, kada isa ron nga naminaw, sana naka-experience na tayo ng spiritual birth. Kasi kung wala, hanggang sanlibutan lang tayo. Sa physical birth, nakita nato ang kalibutan, nakasulutan sa kalibutan, na-experience nato ang kalibutan. Sa spiritual birth, kita nato ang gingharian sa Dios, and then unsa pa gyud makasulod ta, ma-experience nato ang kingdom of God. So ipag-pray natin na pagdako ni Ira, ilhan gyud ang Ginoo niya, samtang gamay pa siya, nahina ang atong influence katabang mapaduol siya sa Ginoo. Okay? So salamat kay ana. Unsa may buhaton na sunod? Pray na para sa Mga okay. May gusto kang i-assign para sa prayer support? ako na. Sige, so i-arrange na naman later ang food pero mga unang tao this time for lunch. Let's just pray for the food. Thank you so much, Lord, for how you allowed us to gather together. Yes. Because of your grace, we are here and we just want to acknowledge you, Lord. We thank you also for how you answer our prayers Yes. as we move on towards a family, as we raise our children. Thank you for your faithfulness. Salamat Sad for the provision, for the blessing, for the food that we will be sharing together. Thank you so much that it will give nourishment to our body. Yes. Thank you God also for blessing our fellowship over me. We honor you and we thank you Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. Yes. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God,
Love Thank you, you so Ira. much for Let's give it. appreciating it, dedication, Thank you so much. Pastor. Salamat family, and of course for the Ninong and Nina. Yes.